Sa mga sinaunang Pilipino, karaniwan at tanggap ang paniniwala sa mga kababalaghan. Kulam, barang, anito, at mga espiritu. Hanggang sa kasalukuyan, mayroon pa ring naniniwala sa mga ito. Hindi naman masama ang paniniwala sapagkat bahagi ito ng ating kasaysayan at kultura. Ngunit, paano kung ang pamahiin at tsismis ay maging mitya ng kamatayan ng isang inosenteng tao? Ang kwentong ito ay salamin ng katotohanan, paalala na ang bulong, galit at takot ay maaaring maging dahilan ng trahedya at na ang katarungan ay dapat manaig laban sa pamahiin. Sa isang tahimik na barangay sa bayan ng Bay, Laguna, nakatira si Aling Rosa de la Cruz, isang 62 years old na byuda. Matagal na siyang naninirahan sa lumang bahay na yari sa kahoy at nipa. May maliit na tindahan ng prutas sa harapan at napapaligiran ng mga punong bayabas na itinanim pa nila ng kanyang yumaong asawa, si Mang Pedro. Maaga siyang nabalo matapos bawian ng buhay si Mang Pedro noong 2010 dahil sa sakit sa baga. Dalawa ang kanilang anak, parehong nakatira sa Maynila. Ang isa ay nurse, ang isa naman ay inhinyero. Madalas silang magpadala ng pera at minsang dumadalaw. Ngunit, pinili ni Aling Rosa na manatili sa kanilang bahay, malapit sa puntod ng asawa. Tahimik ang kanyang buhay. Sa umaga, nag-aalaga siya ng halaman at nagtitinda ng prutas. Sa hapon, nagdarasal sa maliit na altar kung saan naroon ang larawan ng kanyang asawa at Santo Niño. Kilala siya ng mga bata sa baryo bilang Nanay Rosa, ang matandang palangiti at mapagbigay ng libreng bayabas. Ngunit, sa isang baryong maliit at puno ng matanong na kapitbahay, sapat na ang katahimikan para pagsimulan ng kwento. Ang pinagmulan ng lahat ay si Mang Tomas, isang 60-year-old na kapitbahay ni Aling Rosa. Noon pa man, may matinding hinanakit siya rito. Ang kanyang yumaong asawa, si Aling Maria, ay nagselos minsan kay Aling Rosa dahil sa papuring natatanggap nito mula sa mga lalaki sa baryo. Hindi ito pinansin noon, ngunit sa paglipas ng panahon, naging ugat ito ng lihim na puot ni Mang Tomas. Madalas siyang makitang nakikipagkwentuhan sa mga kalalakihan sa ilalim ng punong mangga. Dito nagsimula ang mga bulong-bulungan. Nakikita ko yang si Rosa, may itim na kandila sa bakuran tuwing gabi. Wika ni Mang Tomas. May kakaiba sa mga mata niya, parang may tinatagong lihim. Mabilis kumalat ang sabi-sabi. Tuwing may nagkakasakit na hayop o batang inuubo, si Aling Rosa agad ang tinuturo. Siya yung mangkukulam, sigaw ng ilan. Tahimik lang si Aling Rosa. Alam niyang may kasinungalingang kumakalat, ngunit pinili niyang manahimik. Ang Diyos ang bahala, wika niya sa sarili habang nag-aalay ng dasal. Ngunit sa isang baryong kulang sa edukasyon at sagana sa pamahiin, madali nang magmistulang katotohanan ang mga kasinungalingan. Noong Disyembre 2017, dumating ang pamilyang Santos sa barangay. Mag-asawang Ramon at Lina at ang kanilang anak na si Miguel, 10 taong gulang. Masayahin ang bata at mahilig maglaro sa kalsada. Isang araw,
huminto siya sa bakuran ni Aling Rosa upang humingi ng bayabas. Binigyan siya nito sabay alok ng tinapay at ngiti. "Bumalik ka, apo, may mga prutas pa rito bukas," sabi niya. Ngunit may isang pares ng matang nakamasid mula sa tapat. Si Mang Tomas. Sa isip niya, iyon na ang pagkakataong magpatibay sa kanyang mga kwento. Makalipas ang ilang araw, nagkasakit si Miguel. Nilagnat, inubo, at nanghina. Dahil salat sa pera, hindi siya nadala agad sa doktor. Sa halip, sinunod ni Lina ang mungkahi ni Mang Tomas na magpatingin sa isang albularyo. Ayon sa albularyo, isang matandang babae raw ang kumulam sa bata. Nakakuha siya ng hibla ng buhok mula sa bayabas na kinain mo. Sabi niya, tinukoy niyang si Aling Rosa ang may sala, batay lamang sa tsismis na narinig. Gumastos ang pamilya sa mga ritual at halamang gamot, ngunit walang nagbago. Noong Enero 2018, pumanaw si Miguel sa ospital. Ang sanhi, severe pneumonia. Wala ni katiting ebidensya na kulam o lason. Hindi tinanggap ni Ramon ang paliwanag ng doktor. Sa kanyang isip, si Aling Rosa ang pumatay sa kanyang anak. Siya yung mangkukulam. Wika niya habang umiiyak sa pundod ni Miguel. Lagi siyang sinasabihan ni Mang Tomas, hanggat buhay siya, hindi matatahimik ang kaluluwa ng anak mo. Mula noon, nagbago si Ramon. Madalas siyang umiinom gabi-gabi. Naglalakad sa labas ng bahay ni Aling Rosa habang bumubulong ng mga sumpa. Wala nang gustong lumapit sa kanya. Takot ang mga kapitbahay na madamay. Noong Marso 2018, sa isang gabing umuulan at tahimik ang buong baryo, pumasok si Ramon sa bakuran ni Aling Rosa. Basang-basa at lasing. Hawak niya ang matalim na itak. Sa kanyang isip, kailangan niyang palayain ang kaluluwa ng anak. Kinabukasan, walang lumabas sa bahay ni Aling Rosa. 2 araw ang lumipas bago mapansin ng mga kapitbahay ang mabahong amoy. Nang silipin nila, natagpuan ang matanda, walang buhay, tad ng saksak. Walang ninakaw, walang gamit na nawala. Ang puot lamang ang malinaw na dahilan. Mabilis kumilos ang mga otoridad. Sa investigasyon, natagpuan ang mga fingerprint ni Ramon sa itak na naiwan sa likuran ng bahay. Naaresto siya makalipas ang ilang araw sa Batangas. Sa presinto, umamin siya. Ginawa ko ito para sa anak ko. Siya ang mangkukulam. Labis na nagdalamhati ang mga anak ni Aling Rosa. Hindi nila inaasahan na mauuwi sa ganitong trahedya ang katahimikan ng kanilang ina. Hindi niya kayang saktan kahit langgam. Wika ng panganay. Ipinangako nilang ipaglalaban ng hustisya. Umikot ang kaso sa loob ng mahigit 1 taon. Sa paglilitis, ipinakita ng mga pulis ang matibay na ebidensya. Ang fingerprint, testimonya, at ang mga saksi. At ang matagal ng galit ni Ramon na pinukaw ng mga paninira ni Mang Tomas. Sa korte, sinabi ni Ramon, akala ko kapag pinatay ko siya, mapapatahimik ko ang kaluluwa ng anak ko. Ngunit, para sa hukom, malinaw ang hatol. Ang paniniwala sa kulam ay hindi dahilan upang kitilin ang buhay.
Ang batas ang dapat manaig, hindi ang takot sa alamat. Noong 2020, hinatulan si Ramon ng reclusion perpetua sa kasong murder. Sa gitna ng paglilitis, lumitaw ang mga kwento ng mga batang kaibigan ni Miguel. Ikwenwento nila kung paano sila pinakain at pinatuloy ni Aling Rosa noong araw na iyon. Kung paanong tinuring silang parang mga apo. Lalong nadurog ang puso ng mga nakikinig. Samantala, si Mang Tomas ay nanahimik. Hindi siya kinasuhan dahil walang direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya o sa albularyo. Ngunit, sa mga mata ng mga taga-barangay, alam ng lahat kung saan nagsimula ang trahedya. Noong 2019, isang balitang kumalat, may cancer si Mang Tomas. Malubha at nasa stage 3. Ginamot siya, ngunit hindi gumaling. Noong 2021, tinamaan siya ng COVID-19 at pumanaw. Sa kanyang huling mga araw, ayon sa mga kamag-anak, paulit-ulit niyang sinasabi, ang mga anito ang naghihiganti. Ang albularyo na may bigla na lamang naglaho. Iniwan ang baryo. Sabi ng iba, umalis sa takot. Sabi naman ng ilan, binalikan siya ng mga espiritu na kanyang niloko. Ngayon, nakatayo pa rin ang lumang bahay ni Aling Rosa. Walang nakatira, ngunit gabi-gabi may sinasabing liwanag na kumikislap sa loob. Tila kandilang nakasindi sa altar. Ang mga matatanday nagsasabing iyon ay kaluluwa ng ginang. Ngunit, para sa mga nakakaalam ng buong kwento, ang liwanag na iyon ay paalala na ang tsismis ay parang apoy. Nagsisimula sa isang maliit na bulong, ngunit kayang lamunin ang isang buhay. Ang trahedya ni Aling Rosa ay naging aral sa buong barangay. Natutunan nilang hindi lahat ng hindi maipaliwanag ay gawa ng kulam. Ang kabaitan ay hindi dapat katumbas ng pagdududa. At ang paniniwala sa pamahiin ay hindi dapat maging kapalit ng katotohanan. Ang paniniwala ay hindi masama. Ngunit, kapag ginamit sa kasinungalingan, ito'y nagiging sandata ng karahasan. Sa lipunang madaling maniwala sa sabi-sabi, kailangang mas malakas ang tinig ng katwiran. Ang buong buhay ni Aling Rosa ay paalala na ang katarungan ay hindi makakamit sa bulong o ritual, kundi sa katotohanan at awa. Sapagkat sa huli, ang tunay na mangkukulam ay hindi ang inaakusahan, kundi ang taong piniling maniwala sa kasinungalingan.